Ngayong araw nga na ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung dagat dito sa Korea. At habang papunta ako kanina, may nakita ko mga sapatos na napakaganda pa. Grabe, tinapon lang sa basurahan at napakaganda pa mga kabasura. At kung makikita mo lang talaga sa personal, mukha pa talaga silang bago. Ako nga pala si Tatay Ron, ang basurero na gwapo dito sa South Korea. Bali ngayong araw nga pala, ipapasyal ko kayo sa dagat dito sa South Korea. Bali nasa 5 minutes nga lang pala yung layo kapag nagbisikleta ka galing sa amin. At habang papunta nga pala ako kanina, may nadaanan akong basurahan sa dahan. Grabe nagulat ako kasi napakaraming mga sapatos sa mga tinapon nila. Hindi ko kasi talaga mapigilan na tumingin-tingin sa mga basurahan dito kasi grabe talaga sila magtapon sa Korea. Kaya tinignan ko muna kasi baka magaganda pa yung mga tinapon nila. Kapag dito ka nga pala sa daan nagtapon, bawal yung halo-halo yung mga basura mo. Diyan nga pala kadalasan nilalagay yung mga sapatos pati yung mga damit sa loob ng box na yan. Ang gaganda pa mga kabasura. Ang gaganda oh. Ayan oh, gaganda mga kabasura. Ano sila, pares-pares sila. Ayan oh, ganda. Maayos pa. Walang sira. Ayan oh. Ito, ang ganda nito, pang-forma to. Kamukha nung sa akin to. Ayan oh. Ayos. Ayan. Sayang oh. Ito pa. Ang ganda. Ang ganda, walang kasira-sira oh. Ayan ang apat na pares. Tsaka isang safety shoes. Ayan mga basura. Ayan. Ganda. Ito. Maayos pa to. Kunti lang yung ano. Maayos pa, pwede rin to. Lalaban lang to. Kunin natin lahat. Ayun oh, ang dami. Apat na pares. Grabe talaga si Tatay Ron, kahit nasa labas na ng kumpanya, nagbabasura pa rin. Hindi ko kasi talaga mapigilan kapag may nakikita akong magaganda pang gamit na tinatapon nila. Iuwi ko muna nga pala ito papunta ng bahay bago ako pumunta ng dagat. At habang pauwi nga pala ako, may nadaanan ako ng mga puno ng orange. Malapit na silang mahinog at napakarami ng kanilang mga bunga. Halos nasa tabi lang sila ng daan at habot kamay mo na sila. Dito kasi sa Korea, walang magnanakaw kahit open-open pa yung mga taniman nila. At ngayon ko nga lang talaga napansin kung bakit nga ba ganito yung tono ng aking voice over. Hindi ko po kasi talaga mapigilan yung punto kapag nag-i-edit ako. Tanging mga kapwa ko content creator lang ang makakaintindi sa akin. Pero grabe talaga, nakajackpot talaga ako sa mga sapatos na napulot ko. At ayan na nga, dinhatid ko muna sa bahay yung mga sapatos. Kung mamaya ko pa kasi kukunin yan, baka dumating bigla yung truck na naghahakot. Bali sa second floor nga pala yung tirahan namin dito at libre na lang din doon ni amo. Biruin mo, basurero ko lang dito sa Korea pero naka-elevator ka pa. Uy, sana all! Grabe, gaganda to mga kabasura. Apat na pares. Pinasok ko muna sa bahay kasi nagmamadali ako, baka hindi ko maabutan yung sunset. Nung papunta na nga pala ulit ako, medyo hiningal ako kasi napakainit ngayon dito sa Korea. Kaya naisipan ko muna mag-ice cream kasi pinagpawisan na yung mga young balls ko. Grabe naman kasi talaga yung init ngayon dito sa Korea, talagang magpapawisan ka. Ang ganitong klaseng ice cream nga pala, kung i-convert mo sa peso, ay nagkakalaga yan ng 50 pesos. Pwede na rin, pamatay uhaw, tsaka napakasarap kasi niyan mga kabasura. At yung bisikleta nga palang yan, hindi rin ako makapaniwala, naghaling lang din yan sa basura. Ang nakapulot pala niyan, yung kasama ko sa trabaho at nanghiram lang ako sa kanya. Grabe, kung ibebenta mo yan sa Pilipinas, napakamahal pa niyan. Kaya nung napulot niya, ay talagang tuwan-tuwa siya. Araw nga pala ng linggo ngayon, kaya nag-relax muna tayo. Ito lang kasi yung araw ng pahinga namin kasi tuwing Sabado ay pinapapasok kami. At yung Sabado nga pala na yun ay overtime. At mag-aalas 7 na nga, ayan, mukhang hindi na natin naabutin yung sunset. At habang papunta nga din pala ako, may dumaan ng isang eroplano. Sa darating kasi na September 12 ay uuwi na naman ako ng Pilipinas para magbakasyon. Yan lang talaga yung pinakamaganda dito sa South Korea, talagang nakakapagbakasyon ka kada taon. Minsan yung iba, umabot pa ng 3 beses yung bakasyon nila sa loob lang ng isang taon. Pero ako, okay na ako dun sa 2 beses. Tuwing February ako umuwi, tsaka September. Naku, mukhang hindi na nga natin talaga maabutin yung sunset mga kabasura. At nung pagdating ko, ayan, palubog na nga talaga siya. Kung hindi lang siguro talaga ako nangalakal ng mga sapatos, aabutin ko pa yan na medyo mataas-taas. Pero hindi bali na, sulit naman yung mga napulot natin. Pero biruin mo, 7:30 na ngayon dito sa Korea, pero ngayon palang lumulubog yung araw. At napakaliwanag pa ng paligid mga kabasura. Ganito nga pala yung itsura ng dagat nila dito. At bigla akong naalala yung pagkabata ko kasi ganyan yung nilalaro ko. Mga pang jackstone yata ito mga kabasura. Dapat pala nagdala ako ng bola na maliit para nasubukan ko kung marunong pa ba ako. At minsan nga pala, dyan nga din pala ako namimingwit kasi sinasagip ko yung mga isda na nalulunod. Grabe no, ang bait ko mga kabasura. At dito nga bigla ako na-amaze kasi grabe na yung teknolohiya ng panahon natin. Biruin mo yung hindi nakikita ng mata mo kaya nang makita sa pamamagitan ng cellphone mo. Bali, ang gamit ko nga palang camera dyan ay Nokia 3210.
Joke lang po mga kabasura, iPhone 14 Pro Max fully paid po ang gamit ko. Grabe talaga mga kabasura oh, napakalayo pero nakikita pa rin. Dito kasi sa personal, hindi mo na talaga siya makikita kasi sa sobrang layo na niyan. At pagkatapos ko nga nagpahangin, nagbalak na din akong umuwi kasi pinagpapawisan na talaga ako. Heto na nga pala yung pinakaayaw ko kasi kapag pauwi na ako sa amin, halos paakyat na niyan. Dito kasi sa lugar namin ay bundok at walang patag na daan. Kapag papunta ka ng dagat ay napakasarap kasi halos lahat ng dadaanin mo ay pababa. Kaya kapag pauwi na ako, halos naglalakad na lang talaga ako kasi hindi kinakaya ng pa ako mga kabasura. O paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura!